Medyo marunong na nga mag-drive ng kotse si Ate Ugma, tapos sabi ko nga sa kanya mag-drive ulit kami ngayon para makapanya na yung kotse. Ayan, dito nga sa garahe namin nakatambak yung tera, tapos sabi ko nga ito na lang yung gamitin namin para mainitan din yung makina. Sobrang bihira nga lang namin to gamitin kasi wala ring nagda-drive nito, tapos ito nga yung gas sobrang ubos na. Hindi nga namin alam kung hanggang saan pa ba yung kayang abutin nito, tapos sabi ko nga kay Ate Ugma pagasan muna namin to. Nakapark kasi yung kotse sa pinakalikod kaya sobrang hirap din ilabas. Nakaharang nga yung mga ibang kotse kaya inurong ko muna para malabas yung tera. Dati nga gamit na gamit talaga namin tong kotse, tapos ngayon nga nakakaawa kasi tinutubuan na rin ng mga halaman sa likod. Medyo makalat pa nga yung pagpasok namin, tapos yan kasama nga rin namin sila tita. Gusto daw kasi nila mapanood sa personal mag-drive si Ate Ugma ng kotse. Dito lang ulit kami magda-driving lesson sa loob ng subdivision namin kasi gusto ko lang sa kanya ipakapayong manobela. Okay naman na siya mag-drive kahit papano, kaso nga lang ayan halata pa rin sa kamay niya na medyo nahihirapan pa siya sa manobela. Pero sabi ko sa kanya basic na lang yan kapag araw-araw kami nagda-drive. Kapag kasi natuto na mag-drive si Ate Ugma, meron na akong katulong sa paghatid tsaka sundo kay Jaden sa school. Bali itong kotse nga binigay na ng panganay namin kay Ate Ugma, tapos ito na nga rin yung gagamitin niyang pang service. Dinadaan ko nga lang siya dito sa mga kalsada na pakurbada para syempre mabilis niyang makapayong manobela. Kapag kasi yung kalsada straight lang, hindi niya talaga makapisado yung ikot ng manobela. Ako rin kasi dati sa manobela talaga ako hirap nung nag-aaral pa ako mag-drive. Akala ko nga dati kapag inikot lang yung manobela, liliko na, yun pala kailangan pa ng madaming ikot. Ayan, kung titignan nyo nga halatang halata sa kamay niya na nag-aaral pa siya mag-drive. Sabi ko nga kay ate, i-drive niya na yung kotse hanggang gasolinahan, tapos sa highway pa nga kami dadaan. Sabi pa nga niya mahina daw yung loob niya sa pagdadrive, lalo na kapag nakakita siya ng mga malalaking truck. Sabi ko sa kanya, sa una lang yan, pero kapag araw-araw na, masasanay din siya. Oh, may tao, di yan sinasagasaan. Bagal mo mag-drive, wala lang tayong gas, baka di tayo umabot ng gasolinahan. Pwedeng pakibilisan na. Pwedeng takbo 120. Okay, sige. Nako, sabi ko nga sa kanya, anytime pwede na kaming matirikan ng kotse, kaya sabi ko bilisan niya ng konti yung pagdadrive. Ayan, kakanan na nga kami sa highway, tapos sabi nga niya medyo kinakabahan daw siya. Kaya? Kaya, kakayanin. Oh, signalate ka na pa kanan kasi magpapagas tayo sa Shell. Oh, tingin muna kung may kotse. Oh, wala. Oh, go. Go, go, go. Uy, kabig na. Ano ba yung gumigilid ka masyado? Nako. Kakainin mo pa yung linya sa kanan. Oh, mag-signal light ka pa left. Make sure na walang motor. Nako. Signal light ka pa left kasi left tayo. Kailangan walang kotse. Oh, tingin sa harap. Ay. Ang babanggain mo. Uy. Baka pa kuya. Bubundi kitan. Kinakabahan siya. First time Kinakabahan siya kaya nakasunod raw, hindi pa gaano marunong. Left na. Ayan, dyan tayo magpapagas sa Shell. Signal light ka na pa left. Oh. Para may ilaw. Wag mo nang ilawan, may liwanag, iilawan mo. Oh, wait mo lang. Okay. Oh, slow down. Mamaya na. Oh, wait. Wait. Oh, go. Oh, straight na gulong. Uy. Oh. Grabe naman. Grabe. Ang challenging. Maggagas pa lang, grabe ang challenging. Go na, Ganito ko naman, may kotse. Hindi mo kakainin agad yan. Dito ka muna luminya, kakaan muna sa kanan. Hindi ka kagad didiretsyon sa third lane. Diretso lang, luminya ka lang. Nasa highway na tayo. Ayan, di na nga kami natuloy sa highway kasi rush hour, tapos siksikan pa banda sa may C6. For sure ako na hindi kakayanan ni Ate Ugma kasi hindi pa siya sanay sa mga gitgitan. Oh, may motor! Oh. Straight na gulong. Straight lang. Oh. Tingin sa gilid. Oh. Oh, huwag mo isagad. Oh, balik. Oy, balik. Umalma ka nga muna. Ayoko yung nagaganyan eh. Ano siya, maratol siya. Ano siya. Masikip yung kalsada. Alam ko. Oh. Magdasal. Oh. Oh, kabig na.
Binibiro ko na nga lang si Ate Ugma kasi ang tahimik dito sa kotse tapos sinusubukan ka rin maging terror. Pag nag-land trip tayo pa Cebu, sasakay kayo. Sasak, walang magawa eh. Siya driver. Driver eh. Sa Tugma driver. Walang magawa. Wala. Parang magpapaiwan na lang ako sa Manila. Ayoko na. Tapos pag uwi nga ng bahay, sabi ko siya na yung mag-park para matuto rin siya. Buti na nga lang di nagasgasan yung kotse sa pagpapark tapos yan ang galing niya kasi nadikit pa niya sa may gilid. Kailangan na rin kasi namin umuwi kasi hindi kami pwedeng mag-drive ng gabi kasi delikado. Sabi ko nga next time sa madaling araw na kami magdadrive para walang kotse. Share ko na rin sa inyo guys itong legit at license na Cobra Plus at ilalagay ko na lang din yung link nito sa comment section.